Mapagpalang araw mga ka-survivor. Alas 8 na nga po nito ng umaga mga ka-survivor. Wala po dyan yung asawa ko sa yung biyanan ko po kasi may pinuntahan po sila kaya wala po rin tinda sila nanay niyan. At maaga nga rin po nag-asikaso na nga po ako ng mga anak ko po. After nga po ng pagpasok po nila makapasok po sa eskwela ay naglaban naman po ako mga ka-survivor. Ito nga po yung halos sa araw-araw na ginagawa ko po mga ka-survivor. Hindi ko lang po halos lahat ng bibidyo mga ka-survivor. Sa umaga po, pagka may pasok po yung mga anak ko, alas 5 pa lang po ng umaga. Gising na po ako bago po mag alas 5. Tapos po tuloy-tuloy na yung mga ka-survivor. Nag-iintindi na po ako yung mga gagawin po dyan mga ka-survivor. Mga dapat po nalaban ay nilalaban ko na po mga ka-survivor pagka maganda lang di po ang pakaramdam ko mga ka-survivor. May oras po kasi na nalalata po ako mga ka-survivor. Siguro nga po mga ka-survivor ay dala na rin po ng pagkaka-stroke ko yun mga ka-survivor. Kaya pag ganun po yung nararamdaman ko mga ka-survivor, hindi ko po masyadong pinipilit yung sarili ko sa pagtatrabaho po. Namamahinga din po ako mga ka-survivor kasi ang trabaho naman po hindi po talaga yung matatapos mga ka-survivor. Talagang ulit-ulit lang po yan. Pero pag hindi po tayo nag-ingat at hindi po natin nilalagaan yung katawan po natin mga ka-survivor, ay iba hindi na po natin magawa yung mga trabaho na yan mga ka-survivor. At ito nga po, dati po talaga nagkakamay lang ako mga ka-survivor. Tapos dryer ko lang po. Hiniram ko na nga po yung washing ni nanay po dyan mga ka-survivor para mapag-washing na nga rin po. Tapos para ma-dryer na rin po. Ang bilis ko nga po yun mga ka-survivor makapaglaba kasi nag-start po ako mga ka-survivor ng 7:30 po. Nayari din po ako ng mga 8:30. Kaya natutuwa po ako mga ka-survivor kasi ang bilis ko makatapos niyan mga ka-survivor. At pagkayari ko nga po maglaba mga ka-survivor, nagpahinga lang po ako ng bahagian niya mga ka-survivor. At nagluluto na rin po ako na para sa panangalian po namin mga ka-survivor. Ang lulutuin ko nga po mga ka-survivor ay adobong manok po na mayroon pong kamote po, tapos lalagyan ko rin po ng itlog mga ka-survivor. Madalang na po talaga kami mga ka-survivor na nagluluto po ng baboy. Pagka nagluluto lang po kami ng baboy, pag yung halimbawa gusto ng biyanan ko po na sinigang na baboy, ayun po yung pinapaluto nyo mga ka-survivor. Pero pag kung ako lang po, hindi po talaga na ako nanabili ng baboy po. Kung hindi baboy po, isda. Kung hindi naman po isda, gulay. Ganun po yung pinag-uulam po namin. Saka madalang na rin po kaming hindi madalang na po ako nagpapaulam. Hindi po mga ka-survivor ng processed food po sa mga anak ko po. Kung dati po kasi mga ka-survivor yung hindi pa po ako nagkakasakit dahil nga po sa katamaran ko minsan magluto mga ka-survivor, ay ganun na lang din po yung naiisip ko. Saka ano lang po kasi diba po mura lang naman po kasi yung mga processed foods po na lumalabas po ngayon. Pag mga 60-50 pesos makakabili ka na po. Tapos yung pwede nyo nang ulamin po mga ka-survivor. Pero po pagka nagkwenta ko po yun mga ka-survivor, kung halimbawa po bibili ka po, mag-uulam ka po ng processed foods ngayong umaga mga ka-survivor, di gagastos ka po ng 60 pesos. Tapos bibili ka na naman po ng tanghali ng ulam. Kaya parang ang laki, ganun din naman po yung kwenta po mga ka-survivor. Kaya ang ginagawa ko mga ka-survivor, isang bili na lang po ako ng mga ka-survivor ng ulam po, ng ulam po para po ayun na lang din po yung umagahan. Tapos kung may matitira po, naabot naman po yun ng tanghali, sa tanghali po. Tapos kung may matitira naman po, maabot pa po yun ng hapunan po mga ka-survivor. O kaya dinadagdagan na lang po namin ng konti po na pwede pong may ulam mga ka-survivor.
parang panahon, yung time na yun mga ka-survivor, parang sigla-sigla po ng katawan ko. May oras po talaga mga ka-survivor na ganyan po yung nararamdaman ko. May oras na masigla po ako, may oras din naman po na nalalata ako. Kaya pag ganun po yung nararamdaman ko mga ka-survivor, nagpapahinga po ako, tapos sa kanila po ako nagtatrabaho mga ka-survivor. Hindi ko po pinipilit yung katawan ko mga ka-survivor. Nga pala mga ka-survivor, nakikitira lang po kami sa ngayon sa biyanan ko po mga ka-survivor. Pero pagkaan naman po na, dati po nakabukod po talaga kami sa pagkain mga ka-survivor. Ngayon po kasi dahil tumutulong nga po yung asawa ko po mga ka-survivor sa pagtitinda ng biyanan ko po. Kaya share na lang po, nakikishare po kami sa pagkain po mga ka-survivor. Hinihiling ko po sa Lord mga ka-survivor na nawa po magkaroon po ng tayo na magkaroon po kami ng sarili pong matitiran mga ka-survivor, kasi nakakaya naman din po mga ka-survivor na habang buhay po ay nandito po kami sa biyanan ko po, lalaki po yung mga anak ko, magkakaroon po sila ng pamilya, tas dito din po nila matitira yung pamilya nila mga ka-survivor. Parang ganun po, nahihiya po talaga ako kasi may mga kapatid din naman po yung asawa ko mga ka-survivor, mga binata pa rin po. Baka dumating din po yung panahon na magkaroon po sila ng pamilya, kasi mga lalaki din po yun. Dito rin po siya titira mga ka-survivor. Kaya talagang lagi ko pong hinihiling sa Lord na dumating yung araw na kahit maliit lang po na bahay ay magkaroon po kami ng sariling amin po mga ka-survivor. At ito na nga po mga ka-survivor, malapit na nga po ako niya matapos yung pagluluto ko po mga ka-survivor. Ayun lamang po mga ka-survivor, kain po tayo. Salamat sa panonood. God bless!